I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Ayan, yung idol nyo. Trouble around the world. O, diba? Shout out sa mga Marcos Lily supporters, Filipino and OFW. April 22, ay mali. 23, 2026. Ayahay talaga ang buhay ni yung iniidolo nyo, mga anti-Marcos, ay mga DDS pala. Pero kung makapagpuna kay Pangulong Marcos Jr., wagas. O, di ba? Sabi nga, bago ka pumuna, tingnan mo muna yung sarili mo. But anyway, ito po ang sinabi. Para kumpleto detalyado, basahin po natin. Sabi po ng politiko, ayan, politiko scoop. The Great Sara Escape. Agay. Vice President Sara Duterte is leaving the Philippines on Thursday, April 23, for trips to the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, and the United Kingdom. And goes. Alam nyo, tayo wala tayong pake. Pero dahil isa po siyang halal ng bayan, mapupuna ka talaga, 'di ba? Kaya minsan sabi ng taong bayan, bakit kaya lagi siyang travel around the world? Ano po talaga ang kanyang agenda? Ano kanyang mga plano? Sabi naman ng iba, baka maagang nangampanya. Alam niyo mga kababayan, hindi BO ang majority ng Pilipinos para hindi alam ang katotohanan. 'Di ba? Sabi ko nga, baka nasa 98% ang mga majority ng Pilipino nasa social media at alam nila kung sino ang totoong nagtatrabaho. Wow, ang daming bansa na pupuntahan na. Sana all. 'Di ba? Sana all lang talaga travel around the world. You see guys, anong benefits na makukuha ng taong bayan sa kanyang travel? Well, kayo na po ang bahalang magkomento, mga kababayan. Ano bang benefit ng taong bayan? Siyempre, si Sara Duterte, kumbaga, parang ginagawa niya lang palengke ang ibang bansa. Ano man ang sadya niya, well, kayo na pong bahalang musga, mga kababayan. Kaya nga, next time, wag nang puna sa Marcos administration. Kasi ikaw rin naman ang pinaka travel officials or vice presidente ng kasaysayan ng Pilipinas. Politico obtained a copy of the 30th travel clearance issued by the office of the president, which showed that she will be out of the country until May 15. Agay! You see? The 30th departures comes on the heels of the Anti-Money Laundering Council's report to the House Justice Committee that 6.7 billion worth of suspicious bank transaction were recorded under the name of the Vice President and her husband Manasseh Manscarpio. Story soon on Politico website. Church yung mga bes. Ayan. Grabe no, 6.7 billion. Kung napanood nyo yung buong hearing kahapon ng impeachment laban sa kanya, 8 hours yun guys. Mayroon tayong video dyan. Napakatagal. Pero, nagulat po ang lahat. Grabe no? Antindi pala. Tapos gusto nyo magiging presidente. Diba? Baka mas malala pa dyan. Ito, opinion ko lang. Hindi natin alam, maaaring mangyari. Who knows? Diba? Ayan po ang kanyang, travel clearance office of the vice president. Ayan, no? Wah, talaga. Sana all. Laging nagta-travel. Tapos kung makapagsalita ang kanyang ama na, parang feeling niya, wala sang ka-pera-pera. Ganun talaga mga style. So, dahil dyan, mga kababayan, bakit kaya nga pinapayagan ng Malacanang? Ganun talaga, guys. Hindi ko alam kung ano ang dahilan, kung bakit pinapayagan. Dapat may limit lang ang isang vice president pag nagta-travel. Pero I think free naman lahat para mag-travel. Pero kung talagang may likadisa, dapat magtrabaho ka na lang. Wala naman problema mag-travel ka
sa iba't ibang dako ng mundo kung hindi ka sana opisyal ng gobyerno. Kaso lang, siyempre, ikaw ay pangalawang pangulo. Sa kasaysayan, si Sara Duterte lang ang laging nagta-trouble sa loob ng isang taon na kailang beses, 'di ba? Si Leni Robredo nung panahon na yun, hindi ganito, no? Kahit hindi naman tayo makalini, pero kinukumpare natin sa katayuan ni Sara Duterte. Bakit ito panay trouble? Ano ba ang mga transaksyon niya sa iba't ibang dako ng mundo? Sa ating mga kababayan, sa iba't ibang dako ng mundo, sa mga OFW, mag-isip-isip kayo at tingnan nyo mabuti kung sino ang tama, kung sinong tamang tao na, ibig sabihin, mag-isip-isip kayo, tingnan nyo muna kung tamang tao na dapat yung kampihan or suportahan sa darating ng mga eleksyon. Alagaan natin ang bansa natin, guys. Huwag na natin hayaan na masakop tayo ng mga China. Pag ang pro-China ang nakaupo, nako, delikado po yun. But anyway, sabi po ng DCRH, Attention Office of the President. Just in, naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang kahilingan para sa Travel Authority upang makabiyahe patungong Europe at South Korea. Ayon si Vice President, hindi na siya tumuloy sa nakataknang biyahe dahil sa kawalan ng katiyakan kung papayagan siyang makalabas ng bansa. Sa halip, sinabi niyang muli silang maghahain ng panibagong kahilingan para sa Travel Authority. Yun pala yun. Ayan, Wow. Attention Office of the President. Wow. Ano kayang dahilan? Parang guys. Parang ayaw siya paalisin dahil nga dito sa kanyang kinahaharapan. Dapat 'di ba? Pag isa kang impeachable officials, ngayon ay nililitis siya sa House Committee on Justice. Dapat wag mo na mag-travel. In my own lang opinion, guys, Thank you for the last minute issuance of the Travel Authority. I regret to inform you that the plans have since changed due to the uncertainty as to whether I will be permitted to deport. You will be receiving a new request soon. Please ensure that the necessary documents be processed and issued promptly, allowing sufficient time for travel preparation rather than only few hours before the intended departure. Additionally, ensuring the confidentiality and proper handling of the sensitive documents would greatly contribute to maintaining effective security arrangement. God save the Philippines. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ayan. Magre-request uli siya ng panibagong travel clearance para siya ay makaalis. So abangan po natin yan kung siya ay papayagan ng pamahalaan. Diba po? Kasi puro travel naman ginagawa nito, guys. Wala naman yatang ambag sa sambayan ng Pilipino. Ang ambag lang dito kundi manira ng manira Bakit kaya bigla na siyang aalis? Dahil ba sa kahapon sa isiniwalat ng amlak, agay, grabe pala pera, no? 6.7 billion, oh I'm gosh. Alam nyo, bilib ako talaga kay Trillanes. Grabe talaga rin, ang effort niya para malaman ang katotohanan. Kaya sabi ko nga, tagilid talaga ito si Sara. Naku po, kaya abangan na lang po natin ang susunod na kabanata, mga kababayan. So yun, guys, ano pong masasabi nyo? Komento na lang kayo. Thank you, guys, always supporting me. Follow me and like. Salamat po. See you again on my next upload. Bye and babush. God bless Philippines. Bye everyone. There's more.